Walang bloodbath kung hindi sisipot sa impeachment trial si VP Sara ayon sa prosecution. Tila hindi rin daw handa ang depensa kaya nito pinatitigil ang paglilitis. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Nag-uulat live mula rin dito sa Senado. Isaiah? Corina, mas maagang natapos nga ikatlong araw ng impeachment trial at pareho kong tinanong ang depensa at prosekusyon kung ilang score ang mabibigay nila sa kanilang mga sarili at pareho nga sila, Corina. Ang sabi nila 10/10. Ayon kay Representative Reneco, nasa kanila ang tagumpay. Ayon naman kay Atty. Michael Powa ng depensa, good job daw sila ngayong araw. Malaking tanong pa rin para sa prosekusyon ang kahandaan ng defense team sa pagharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bago magsimula ang paglilitis ngayong araw, eksklusibong nakapanayam ng Billionaire News Channel si House Trial Spokesperson Zia Alonto Adjong. Alam mo, sa totoo lang, yung bloodbath na yan kasi sa kanya nanggaling, hindi ko alam kung anong klaseng yung description niya. Ang pagkaintindi natin is ready siya, handa siya, dugo eh. Kung siya raw ang tatanungin, tila kulang sa paghahanda ang depensa. Why would you actually request the court to dismiss the case if you're really that ready with evidence or if you're confident with your overwhelming answers, no? Inamin naman ng House Prosecution Panel na kahit sinabi na ni Presiding Officer Senator Chis Escudero na 16 votes ang kailangan para makonvict si VP Sara, hindi pa rin sila sarado sa posibilidad na tumakbo sila sa Korte Suprema. As to the legal steps that we may take regarding this matter, it's still under deliberation and discussions by the panel of prosecutors, and let's see how we'll address that issue. Actually, it's not just an option for the House. It's everybody's option. Although, for myself, I have pronounced it even before we started the impeachment trial. I'm not aligned with the position of the impeachment court. Makailang beses kasi na sinabi noon ni Luistro na para sa kanya dapat ibaba ang threshold. Pero sa panig ng House Prosecution Panel, hindi na raw nila i-request sa impeachment court ang pagtalakay kaugnay sa threshold. Kung sakali raw ay agad na itong iakyat sa Korte Suprema. Corina, bago tayo umere, natanong natin sa Atty. Michael Powa, kaugnay nga sa posibilidad ng pagtakbo ng prosekusyon sa Supreme Court, kaugnay nga sa threshold to convict the Vice President. Ayon kay Atty. Michael Powa, re-respetuhin nila ito at once na na-file ito ng prosekusyon, sasagutin daw nila. Subalit, sa ngayon daw, Corina, hindi pa nila ito iniisip. Corina. So, itong bilang, hindi ba't ito'y natuldukan na ng magkakabilang panig, Isaiah? Nanggaling na ito mismo sa presiding officer na si Ginoong Chis Escudero at sa halos lahat ng nakakausap nating mga utak na legal ay talagang kailangan respetuhin kung ano ang nakasaad sa saligang batas sa ngayon. Otherwise, to change the Constitution now regarding what constitutes 2/3 of the Senate, magkakaroon ng retroactive effect sa iba pang mga kasong katulad nito sa nakaraan. Hindi ba't yan ay natuldukan na? Tama ka dyan, Corina. No? Actually, according to the prosecution, hindi yan nila questionin dito sa impeachment court. Pero kanina, sinasabi ni Attorney Benjamin Tolosa and even Representative Zia Adjong ay bukas sila sa posibilidad na idulog ito sa Supreme Court kung kinakailangan, at ayan nga ay base pa kung sa kanilang pag-uusap. Nilinaw kanina ng prosekusyon na this time ay hindi pa nila ito na pag-uusapan, pero nauna na nga sinabi ni Representative Jervy Luistro na kung siya nga raw ang tatanungin, dapat ibaba ang threshold. Corina. So mayroon talagang posibilidad na ito'y iaakyat muli sa Korte Suprema. Okay. Nililinaw lang natin. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes ng Abante, nag-uulat ng live mula dito sa Senado. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.